Problema nyo yan, sabi po ni PBBM, di ba? Ito ho yung kanyang reaction pagkatapos ng sinapit ng impeachment sa kamay ng 19 na mga senador na walang kahihiyan. Hindi pa nga tapos ang legal battle, iginigiit na nila yung disputable decision as if final and executory na. Di ba? Sila Sara nga, pinagkokomento pa eh. Di sana sinabi na lang ng korte, "Ops, hindi na kami tatanggap kasi dictatorial kami." Diba? Finish na yon, enough na. Sumunod na lang kayo, hindi sumunod, ko-contempt namin. Hindi naman gumanon po ang Korte Suprema eh. Tinanggap nila, tapos that's normal nga raw. Then afterwards, ay agad-agad namang pinapagkomento. Sina Sara Duterte. Diba? So ibig sabihin po, ay kinikilala ng Korte Suprema ang motion for reconsideration. Sabi naman ng mga DDS, normal lang yan. Sabagay, hanggang doon lang naman ang kaya nilang isipin. Okay, so ngayon, ito yung sinabi po, ito yung reaction ni PBBM. Sabi niya problema nyo yan. That situation does not really involve me. Yun ang problema. Palagi kasi si PBBM ay iniiwas ang kanyang sarili dyan sa impeachment. Diba? Mulat sa pool pa lamang. Kaya lang ho kasi, kung bakit hindi ko po mapaniwalaan na talagang wala siyang kinalaman, wala siyang bahagi, di ba? Ay, number 1 po kasi pumirma ron sa impeachment ang anak niya eh. Di ba? Ito nga, sabi rito. Asan na yun? Ay, teka. Sabi dyan, "It will be highly improper for me to tell my friends who are in the House na heto yung dapat ninyong gawin. Pati ako, mai-impeach kung gagawin ko yun." Hindi po kayo mai-impeach. Di ba? Unang-una, hindi naman ito yung hinihingi natin sa kanya na dapat niyang sabihin. Ang hinihingi po natin sa Pangulo ay magbigay ng gabay, ng pananalita. Kasi may impluwensya po ang punong ehekutibo sa mga senador natin. Baka tablan ng hiya. Kita nyo naman si Marcoleta, kahit anong ingay niyan, kita nyo narinig nyo naman mga pinagsasabi niyan kay PBBM. Di ba? Nung nakaraang kampanya. Pero nung makita si PBBM, nung SONA, nako, may payaka pa. Tapos, sinasabi niya, ewan ko nga ba bakit nila sinasabi na kabilang ako sa Duterte Block. Hindi naman ako Duterte Block. Puti ako. Hindi ako Duterte Block. Matapos itaas-taas ang kamay niya ni Digong, ha? Di ba? Yung paggabay lang. Kasi po, again, I maintain my stand na gusto ko sanang naggabay ang Pangulo. Kasi nakita na natin hayagang tinatarantado nila Chis Escudero ang Constitution. Mas mai-impeach po ang Pangulo doon. Dahil pinababayaan niyang literal, di ba, ang pambababoy ng mga senador sa Constitution. Nakalagay sa sinumpaan niya yan eh. Di ba? Nakalagay sa sinumpaan niya yan na poprotektahan niya sa ligang batas. Yun ang nakakatakot. Di ba? Hindi naman po ganito yung dapat niyang sabihin, lalo na in public. Bagus gumabay lang. Wala akong papel dyan sa impeachment. I have nothing to do with impeachment. I already said I'm not part of it. I talked to my BFF in the House of Representatives na wag kayong mag-file. Kaya lang, hindi ko naman sila kontrolado. Lahat. Merong nag-initiate. Tapos, 215 ang pumirma. May pahabol pa. Di ba? Ngayon, nandiyan na yung proseso. Nasa saligang batas natin yan. Igalang natin ang proseso. Hindi natin naririnig kung ano ang paliwanag nila dahil ayaw sagutin ng maayos sa committee sa Kongreso. Then, to properly accorded the
Due process, ituloy ang proseso, pasagbigyan ng tamang pagkakataon para masagot ng ating Vice President yung mga akusasyon. Diba? Tapos buntot. Let's uphold the Constitution. Lahat tayo nanumpa na ipagtatanggol natin ang saligang batas. That's why I'm not expecting na meron dito ni isa ang sasalungat sa Constitution. Dapat mga simpleng ganun lang. Tingnan nyo to Tubig nga, Cory. Mahirap yan mahirap paniwalaan Bakit? Anak niya unang-unang nakapirma 'Di ba? Si Sandro. Oh. Tapos ang panghuli diyan si Romualdez. Pinsan niya. Kay Sandro, isa sa mga nag-file, 'di ba? Na na fourth impeachment. Nalinaw ang sinabi niya Sabi niya, kung ikaw kaya, tatay mo, nanay mo, si Speaker, pinagtatangka ang patayin, hindi mo kaya gagawin yung ginawa ko? Di ba? Malinaw yung ganun Oh, tama naman yun. Di ba? Tama, si Pinoy yun, nakapagpa-impeach Yan ang sinasabi lang natin. Kasi ang dating po sa akin ito, iniwan po ng ating Pangulo, bahala kayo sa buhay niyo, wala akong alam dyan, parang ganun. Etong kanyang anak na nagmamalasakit sa bayan, at si Martin Romualdez na napuputukan ng sisi. Kaya tuloy hindi ko na napagkikita si SMR na bumubuntot kay PBBM Diba? Bahala kayo sa buhay nyo kung magagalit mga loyalista sa sinasabi ko. But I'm just too realistic lang. Diba? Sabi ko nga sa post ko, hindi kaya ito naiisip ni PBBM itong mga bagay na to? Diba? Na kapag siya ang nanalo, tingnan nyo to kung kayang-kaya siya ni Sara na iupa ng papatay sa kanya, kayang-kaya rin po siya kung sakaling malasin ang Pilipinas sa kamay ng mga DDS at ng INC na magtutulong kay Sara sa eleksyon, which I believe they will do. Di ba? Tataniman yan si PBBM ng mga kasong walang piyansa para makulong. Hindi yan mababalik. Walang haway-haway dyan. Walang haway-haway. Kaway ang meron. Baka mangyari nito, Pasig City Jail o kaya Davao City Jail posible yan. Davao City Jail ang bagsakan ni PBBM pag presidente na si Sara, God forbid. Diba? Madalaw kaya siya ni Sandro, ni Martin Romualdez. Sana nare-realize si PBBM yan Diba? Mali nga po ang ating Pangulo ron sapagkat hindi po impeachable offense itong aking sinasabi, ang paggabay. Bagkus ito po ay kanyang mandato nung manumpa siya. Natatandaan niyo pa ba yung oath of office ng presidente? Tingnan niyo Nabasahin ko. Sabi rito, I, JDB, do solemnly swear or affirm that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution. Ang linaw preserve and defend its Constitution. Aside from that, execute its laws. Diba? Ipapatupad yung mga batas. Do justice to every man. Paano yung mga taxpayers? Where's the justice? Parang tinalikuran ng Pangulo natin, yung mga taxpayers. And consecrate myself
to the service of the nation. So hindi po dapat ang reaksyon ng Pangulo, problema nyo yan. That situation does not really involve me. Pag-upo ni Sara, doon marirealize siya ni PBBM. Diba? Sabi nga niya, doon po sa sa interview sa kanya ni na yung sa India, kasi natanong yan eh. Is it true that the Vice President Sara Duterte, is it true that Sara Duterte wanted that Sara Duterte would kill you? Do you think she can really do that? Di ba? Tanong sa kanya yon. Oh, sabi nga, sagot niya nga lang doon. Well, in my position, there's always some kind of threat, and we take them all very seriously. Oh, in matching tangu-tangu pa yan, di ba? Tapos, hindi, di ba? Pero para sa akin, ito yan eh. Sabi nga nung iba, nako, tandaan mo, si PBBM, he is a Machiavellian. Ibig sabihin po ng Machiavellian leader, tuso. Rektahan ang sabihin ko sa inyo, wala na tayong sugarcoating dito. Tuso ang Machiavellian. Di ba? Kumbaga ho, palihim, patalikod, kang titirahin yan. Kung si Sara napakaingay, meron na akong kausap, meron na akong kontrata, nagano kami contract signing. Pag ako pinatay, papatayin din kayo niyan. Sabi ko, wag kang titigil. Di ba? Eh dito, sa mga Machiavellian, di mo mamalayan, audience mo pa. Oh, pinupugutan ka na ng ulo. Sila pala yung trumabaho. Di ba? Isa rin yan sa tinitignan ko na baka gaganyan-ganyan lang ang Pangulo natin, parang duduwag-duwag lang sa pananalita para talagang lalong ganahan, lumabas, i-unleash ng mga kalaban niya yung kanyang kapraningan nila na mapatalsik siya sa pwesto. And up to such time that they committed grave errors na kung saan pwede niya nang isilid talaga ng madalian sa kulungan. 'Di ba? Ay, nako. Well, hopefully, again, napag-iisip po ng ating Pangulo yan. Pag naupo itong si Saltek, igaganti ni Saltek ang tatay niya na pinaaresto ng ICC at hindi kinonsinti ni PBBM, hindi tinablan ng pambubuli, bagkos pinatupad ang batas at ngayon nabubulok, nangangayayat pero healthy sa ICC, sa selda. 'Di ba?